tambucho naman. Minsan, makikita mo yung tambucho rito, sobrang itim. Ibig sabihin yung matapang yung gasolina, tapos pag in-start mo, nag-uusok ng puti, huwag mo nang kunin yun. Ibig sabihin yung mga piston ring nun, worn out ka. Baka tendency. Tapos pagka maitim na maitim, ibig sabihin na yung mga injector, yung pagbibigay ng langis. Kaya gaganon ninyo, at tingnan nyo, katulad nito, wala ka man lang makikitang itim na carbon. Sabihin maganda yung makina. Tapos ang susunod, tingnan mo yung preno. Kung ang preno ay malalim, ibig sabihin kailangan ng brake maintenance. Yun. Tapos ang isa pa, tingnan mo rin yung windshield, baka may mga crack. Kasi pagka may crack yan, hindi papasa sa safety. Inspeksyonin mo yan. Tapos lahat ng ilaw, kung gumagana, ano mo rin. Pag ito ay malabo, hindi rin makakapasa sa safety. Ito, nung binili ko, pinagawa ko to. Kaya lang sa habang tumatagal, magiging blurred na naman. So, lalabo na naman ang lens niya. Kaya kailangan, i-back mo na naman to. Bapping, no? Oo. Tapos Pero okay pa naman. kung timing belt, kung titingnan mo rito kung kailan pinalitan. May sticker dito. Dahil itong sasakyan na ito ay timing chain. So pag in-start mo lalo na sa umaga, kung tahimik siya, ibig sabihin okay yung timing chain niya. Ngayon kung pagka-start mo sa umaga ay malakas ang ingay na parang may nakbabakbaka na metal, malaking trabaho yun. Huwag mo nang bilhin. Huwag mo nang kunin. Huwag mo nang kunin. Malaking Magagastusan problema. ka lang. Malaking problema na. Oo, dahil malaking repair ang gagawin mo. Tapos isa pa, tingnan mo rin yung mga gulong. Kasi number one Pagputput, yan. Kung gulong, bibili ka ng 4 na gulong. Mahigit Mahal din. 1,000 rin naman. Tapos yung loob, tingnan mo rin. Ito sa akin kasi to. Mekaniko kasi si Kuya Service All vehicle. around kasi si Kuya, kaya marami siyang mga Lahat gamit. ginagawa. Oo. Walang tinatanggihan. Nagse-service. Lahat. Kaya itong ginawa ko Plumbing, service. Dahil medyo mechanic, matipid sa gasolina. at saka lahat. Nagkakontrata rin ng bahay. Yung tingnan mo rin kung may check engine light. Ayun, check engine. Walang check engine light kasi baka mamaya sasabihin nun oxygen sensor. Alam mo na, Yun. marami yung mga ibang sensor sa makina. So, magagastusan ka na naman nun. Bukod sa pagdilig pa ng sasakyan. Tingnan mo kung may mga leak. Kasi pag sobrang leak, hindi rin pinapasa sa safety. Yun. Tingnan mo rin yung radiator. Kailangan importante rin yung radiator. Walang makikitang leak sa ilalim. Ayun ang importante. So yung mga rubber ng axle, yung rubber boot, ano rin kasi magpalitan. Magastos. Yun. Ayun ang mga konting tip at At least magkakaroon may kayo ng idea. At least nagbigay ng tip si Kuya. Yan Yung lang. anong damage yung Oo. tingnan mo- At least tingnan mo to, makakaano wala kayo. masyadong damage. Kung nabangga siya ng yung makikita mo naman kung mga deforms dito sa body parts. Doon makikita mo siya. Yun lang naman ang aking mga tip. Yun. Tapos road test mo na. Oo. Yun. Lagay mo kung umuusad na maayos, nagpapalit ng gear, ayun ang the best kasi mahal din magpagawa ng transmission dito. Oo. Kahit sa Pilipinas, mahal din yun. Ngayon, kung makikita mo yung dipstick, andito nga lang sa kaloob-looban, kung ang kulay niya napakaitim na, ibig sabihin hindi regular ang pagpapalit ng langis. Dahil itong sasakyan na to, itong 2005, yan ang pinakamatibay na Honda na ginawa ng Honda CR-V. Tibay niya. Kasi unang naging sasakyan ko rin, CR-V, kaya lang pinalitan ko nitong truck dahil Mas maganda kasi yung truck. marami kasing sakay. Kasi nangongontrata si Kuya Kaya marami siyang Yun lang ang mga yun lang ang mga para tip niya. At least malaman nyo kung paano pagbili ng second hand sasakyan. Ayun lang. Maraming salamat. Sige, bye-bye.